Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Punch Man Chapter 201. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, matapos talunin nila Flashy Flash ang mga party ninja, sinabi niya nga ang patungkol sa God. Kung saan ang Ninja Village nga raw isang testing ground para makahanap ng minions ng God. At dahil doon parang ninanakaw nga raw sa kanila yung mga buhay nila. Pero sinabi naman ng mga party ninja na hindi nga raw ganun at sila mismo nga raw yung nag-o-offer ng buhay nila. At mula nga dyan, bigla na lamang lumobo ang katawan at naglabasan nga ang dugo at lamang loob ng mga ninja. Nabuo nga ito at dyan na nga lumabas ang founder, ang Datman na si Empty Void. So bale, yan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na nga mag-uumpisa ang chapter 201 ng One Punch Man. Kaharap nga dyan ni Sonic at ni Flashy Flash yung si Empty Void at makikita na talagang matindi nga ang aura ng founder. Talagang biglang-bigla nga si Sonic, siguradong yan ang araw talaga ang Datman ang nakita nila sa basement at siguradong napakalakas daw nito. Gumiti nga lang yang si Flashy Flash at sinabing nonsense nga raw yon. At ang paghigop nga raw nito sa dugo at laman ng mga ninja talagang bagay nga raw dyan kay Empty Void. Sagot naman ng founder alam daw pala niyang si Flashy Flash ang pangalan niya at kung ganun mukhang nalaman niya nga raw ito kay Blast. Tanong pa niya ano ba raw ang ginagawa ngayon ng bastard na si Blast at dapat daw makakain niya na rin yung lamang loob nito. So medyo may kayabangan din pala itong si Empty Void dahil kung maalala nyo, matapos nga raw itong magkaroon ng kapangyarihan ng God 15 years ago tinalo nga ito ni Blast at nawala ng consciousness. Pero maaring talagang naging napakatindi nga ng laban ng dalawa dati. Going back, hindi na nga nagsayang pa ng oras etong si Flashy Flash at agad nga siya dyang sumugod. Pero sa pag-slash niya nga dyan talagang napakadali lamang itong naiwasan ng founder. Meanwhile si Sonic naman talagang parang naguluhan nang makita niya ang mga party ninja. Una talagang parang patay na nga ang mga ito pero sa pangalawang tingin niya nga okay lamang ang mga party ninja. At sabi nga lang dyan ni Flashy Flash wag na nga raw mabigla pa yang si Sonic dahil ang kalaban nga raw nila isang genjutsu user. So speaking of genjutsu mukhang mala Itachi pala ang kalaban nilang si Empty Void. At hindi na nga nakakabigla dahil sa isa nga siyang napakalakas na ninja. Dagdag pa nga ni Flashy Flash talagang kaya nga raw gawin ng lalaking yan yung mga nakikita nila at wala nga raw itong rason para hindi agad sila patay ng gaya nun. Bigla namang nag-react agad at sumugod nga yang si Sonic. Nakita niya nga raw yun at talagang hindi raw maloloko ang katulad niya. At mula nga dyan sabay na nga nilang binanatan niyang si Empty Void. Pero makikita na talagang napakabilis nga ng ninja at hindi nga nila ito tamaan. So hindi ko nga masiguro kung sino ba ang nagsabi neto. Pero sabi nga dyan yung mga blobs nga raw talagang hindi gagana. Inobserbahan niya na nga raw ang fighting style nito at yan na nga raw yung inaasahan niya. At meron nga raw itong konting pagkakaiba sa conforming style. At mula nga dyan ipinapakitang talagang parang okay nga ang mga party ninja at mukhang hindi nga talaga sila kinain ni Empty Void. So parang isang illusion nga lang yung nakita natin sa nakaraang chapter. At dahil nga yun sa technique ng founder na genjutsu. Kasunod nga niyan bigla na lamang umangayang si Empty Void at grabe nga yung bunganga niya dyan. Parang meron ngang universe ang loob nito at dahil dyan masasabi natin na talagang matinding avatar nga siya ng God. Parehong-pareho nga yan sa cosmic form ni Garo matapos nga siyang makatanggap ng kapangyarihan mula sa God. At grabe dahil sa alam natin na napakatindi nga ng lakas ni Garo nung mga oras na yon. Maaring hindi nga ganun kalakas etong si Empty Void. Pero tingin ko nga dahil dito maaring hindi nga nalalayo yung kapangyarihan niya sa cosmic form ni Garo. So titignan na nga lang natin yan pag talagang naging matindi na nga yung laban. So kinuha at inilabas nga ni Empty Void ang God Cube mula sa bunganga niya at sinabi niya nga dyan na nakapasa nga raw yung si Flashy Flash. Nabigla nga ang dalawa at nasabi nga ni Sonic na yun nga raw yung cube na nakita nila sa basement. Sabi naman ni Empty Void hindi nga raw importante ang isa. Ang pinatutukuyan niya nga ay si Sonic at dahil dyan talagang galit na galit nga ito. So talagang si Flashy Flash nga ang target ng founder. Mula nga dyan napakabilis nga sumugod ni Flashy Flash at inislash nga ito pero napakadali nga lang nitong nakailag. At sabi nga dyan ni Flashy Flash wag nga raw silang sukatin sa nakakadiri nitong standards. At naisip nga rin niyang si Flashy Flash na lahat nga raw silang mga ninja talagang ninakawan ng buhay niyang si Empty Void. At salamat nga raw dahil sa hinayaan silang isettle ito sa napaka-symbolic na lugar na yan. At kung maaalala nyo, yan nga yung lugar ng childish dream ni Sonic at ni Flashy Flash. At yan nga nila gusto magtayo ng panibagong Ninja Village. Moving on, sabi nga rito ni Flashy Flash pinalayo niya nga raw si Blast. Hindi nga raw siya naib na gaya nito
At talagang paaminin niya nga raw yang si Empty Void sa bagay na kumokontrol sa kanya bago pa man mabawi ang buhay nito at maging abo. At mula nga dyan ipinapakita rito na talagang napakabilis nga ng galawan ng dalawa. Biglang bigla nga dyan yang si Sonic, mukhang galit na nga raw yang si Flashy Flash at talagang napaka-overwhelming nga raw ng mga nangyayari. At talagang pinapanood niya na nga lang dyan ang napakabilis na galawan ng dalawa. Habang umaatake naman yang si Flashy Flash, pinapakitang nakapikit pa nga siya at sinasabi niya nga dyan na talagang nakakaangat nga raw siya sa laban sa dilim at umaasa nga lang daw siya sa mga senses niya. At sa gaya nga raw niya, talagang hindi gagana ang Genjutsu. Pero tanong nga rito ng founder, kung talaga bang hindi gagana, titignan nga raw nila. So hawak pa nga rin dyan ni Empty Void yung cube at talagang hindi pa nga rin niya hinuhugot yung dalawang espada niya. At kasunod nga niya ayan na nga, babanata na nga ng mga napakatinding death punch yang si Flashy Flash. At dahil dyan talagang pinagpawisan nga siya at napaatras at nasabi niya nga dyan na imposible at mukhang talagang na-bypass pati yung senses niya. At naisip niya nga dyan na hindi nga lang daw yun visual manipulation dahil ang pinagmulan nga raw nito isang physical wave kung saan talagang nahahanap nga raw yung kinatatakutan at talagang parang nagiging totoo nga raw ito. So talagang napakatindi nga ng teknik na ito ni Empty Void at nagpapakita nga lang na ang talagang kinatatakutan ni Flashy Flash walang iba kundi ang death punch ni Saitama. So hindi nga ako sigurado pero dahil dito mukhang talagang alam nga ng God kung gaano ba talaga kalakas ang pinakamalakas na kalbo. So hindi pa nga tapos si Empty Void at kasunod nga niyan may bigla na lamang tumalsik na ulo dyan kay Flashy Flash at talagang biglang bigla nga siya rito dahil sa nakita niya na talagang putol-putol na nga dyan ang katawan ni Sonic. Pati nga yung ulo nito na napunta sa kamay niya talagang nahati pa. Nandilim na nga lang dyan ang paningin ni Flashy Flash at bigla na ngang sumugod ang founder. Ang pakay nga nito ang maidikit ang cube kay Flashy Flash at gawin nga siyang God Avatar. Napakalapit na nga nito kay Flashy Flash habang sinasabi niya na talagang may takot din daw pala ito. Pero mula nga dyan talagang napakabilis namang sumugod na itong si Sonic. Tinulak niya nga si Flashy Flash at dahil dyan siya nga mismo ang tinamaan ng cube. So biglang bigla nga rin sa mga pangyayari ang si Empty Void dahil sa talagang hindi naman niyang si Sonic ang target niya. Tinanggap nga raw niyang si Sonic ang Monster Cell at siguradong matitempt nga raw ito at tatanggapin ng kapangyarihan. Pero out of the question na nga raw yan. At mula nga dyan nagkaroon nga ng parang isang flashback. Nagising nga dyan ang batang si Flashy Flash at napatanong nga siya dyan kung nasaan ba siya. Nakita niya nga dyan si Sonic at sabi nga nito finally gising na nga raw yang si Flashy Flash. Mabuti nga raw na talagang iniwan nila ang village kasama siya at finally nakarating na nga raw ito sa lugar ng childish dream nila. Sumang-ayon naman yang si Flashy at nasabi niya nga dyan na nagkakaroon nga raw siya ng nakakatakot na panaginip. At mula nga dyan ipinakita na ang kausap pala ni Flashy Flash walang iba kundi ang God at ginagaya nga lang nito si Sonic. So parehong-pareho nga ito sa ginawa ng God kay Tatsumaki kung saan nagpakita nga ito bilang si Blast at ganun nga rin kay Garo kung saan nagpakita nga ito bilang si Bang. So talagang target na nga ng God na gawin talagang avatar niya etong si Flashy Flash. So sabi nga dyan na nagpapanggap na si Sonic kahit na nga raw anong panaginip mas mabuti pa kaysa sa buhay nila sa village. Simula nga raw ngayon silang dalawa talagang magtatayo ng idol village nila sa lugar na yan at gawin nga raw nila ang best nila. At mula nga dyan talagang inaabot na nga ng God yung kamay niya. Napakalapit na nga at mukhang talagang mahahawakan nga rin ito ni Flashy Flash. So napakatindi nga ng mga pangyayari mga tol. Kanina nakita nga natin na tumama nga yung cube kay Sonic at dahil doon siguradong makakausap niya nga ang God at aalukin nga siya ng kapangyarihan nito. Malaki nga yung chance na tanggapin ni Sonic yung kapangyarihan na yon dahil sa sinabi na nga rin ni Empty Void kanina na tinanggap nga rin ni Sonic yung Monster Cell. So kung sakali man maaaring makita nga natin sa susunod na chapter na talagang maging God Avatar nga rin si Sonic. Pagdating naman kay Flashy Flash mismong God nga yung lumapit sa kanya. Ginawan nga siya ng illusion nito kung saan nagkunwari nga siya bilang si Sonic. At alam na nga natin na the moment na mahawakan ni Flashy Flash ang kamay ng God siguradong magiging avatar nga siya nito. At nangyari nga yun mismo kay Garo. Alam natin na hindi talaga tinanggap ni Garo ang kapangyarihan ng God nung time na yon. Pero dahil sa nahawakan niya nga ng konti ang kamay ng God talagang naging alagad nga siya nito. So talagang napakatindi nga kung sakaling si Sonic at si Flashy Flash magkaroon nga talaga ng kapangyarihan ng God. Sila nga yung pinakamalakas na ninja at nandyan pa nga rin si Empty Void. So alam naman natin na siguradong darating nga
nga si Blast sa area dahil sa inilabas nga ni Empty Void ang cube. At kung maaalala natin, unang ipinakita nga si Blast nung mahawakan nila sa Saitama ang God Cube. At alam natin na dumating nga rin si Blast nung time na inaalok ng kapangyarihan ng God si Tatsumaki. Kaya siguradong sa susunod na chapter makita na nga natin si Blast. At kung maaalala nyo, kasama niya nga ang pinakamalakas na kalbo, kaya siguradong talagang matindi nga ang mga mangyayari. So ayan na nga ang kabo ng video natin, at syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!